Isang high-speed chase ay nauwi sa trahedya kung saan isang inosenteng babae ang nasawi. Ma'am, nandun ka pa ba? Nandun ka pa ba? Ma'am? Ma'am, nandiyan ka pa ba? Oo, Paul, alam ko, hindi kita marinig. Pinag-uusapan namin kung ano ang nangyari at kung bakit inabot ng ilang taon bago humarap sa paglilitis ang isang driver na nawalan ng kontrol. Naalala mo ba kung may mga kaso ka bago ka na aksidente? Wala. Sige. May naalala ka ba bago ang aksidente? Narito ang Inside the Crime mula sa Law and Crime. Ako, si Elizabeth Milner. Sabi ng investigador, ang nagmamaneho ay 90 milya kada oras sa lugar na ang speed limit ay mas mababa sa 50. Malakas ang banggaan nang bumangga siya sa ibang sasakyan. Matindi ang banggaan kaya natanggal ang isang babae mula sa upuan ng driver ng nakaparadang sasakyan kahit nakasuot siya ng seatbelt. Hunyo 17, 2021, nasa Chippewa County, Michigan tayo. Lagpas alas 8 na ng gabi, abala ang mga deputy ng Chippewa County Sheriff's Office sa matulin na habulan. We're heading into the city here in a couple seconds. Speed 70, approaching the city. Bumalik na sa siyam na po ang bilis mo. Pwede mo na. Pakita ang ilaw, 42. Intersection, 42 milya. Oras, 3 ilaw. Yan ang pangatlo ngayon. Papunta na sa Ashland. Ang bilis ay siyam na po. Nagpapadala sa Skelly Ashman. So, Sa ngayon, 10 minuto na ang habulan. Ayon sa ulat, inabisuhan ng opisina ng sheriff na magbantay sa pickup truck na zigzag sa kalsada at nakasagasa ng maraming mailbox. Batay sa mga dokumento ng korte, habang patungong timog sa M129, iniulat ng Central Dispatch na ang driver ng sasakyang pinaghanap ay naghagis ng tire iron sa isa pang sasakyan at pinapaalis ang ibang sasakyan palabas ng kalsada. Sabi ng mga opisyal, ang pickup driver ay nagmamaneho ng halos 70 milya kada oras sa speed limit na 55. Kinilala ang driver bilang si Tanner Harrison na tumangging huminto. Natapos ang habulan sa nakakagulat na paraan. Confirm your location for EMS. starting EMS. Sabi EMS is being paged. Sabihin mo sa akin ang bilang ng mga pasyente kapag nanguli mo na. Ang driver, ay kumagawa yun. Sabi naman. Tinatawag ko itong Reyna. Hoy, ma'am. Siya kasing hindi humihinga. Hoy! Bro, anong radyo? Oh, meron kami dito. Sinimula ni Cathy C. Bear. Hoy, ma'am. Panatili dito. Hoy, ma'am. 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 Para maintindihan ang nangyari, balikan natin ang ulat ng kaso. Ayon sa pulis, si Tanner Harrison ay nagmamaneho ng mga 70 milya kada oras. Panliko niya sa Ashman Street, nakita niyang 45 milya kada oras ang speed limit. Batay sa ulat, nagmaneho si Tanner sa northbound lane sa parehong bilis. Napansin ko ang isang maliit na puting kotse sa unahan namin ni Tanner. Mukhang huminto ang maliit na kotse dahil sa mga ilaw ng sasakyang pang-emergency. Inilipat ni Tanner ang sasakyan niya sa kanan ng northbound lane at tumawid sa puting guhit, kaya pumantay ito sa maliit na puting kotse. Pagkatapos, nabangga ni Tanner ang puting kotse na ito sa gilid ng Ashman Street. Nagpatuloy ang sasakyan ni Tanner matapos ang banggaan, ngunit nawala ng kontrol si Tanner sa kanyang sasakyan. Ayon pa sa ulat, nagmaneho si Tanner papunta sa stop sign at bumangga sa isang nakaparadang kotse sa parking lot ng Great Lakes Recovery Center. Ganito ang nangyari. Umanong nabangga ni Tanner ang puting kotse. Malakas ang impact kaya tumama ito sa poste ng kuryente. Dahil sa lakas ng bangga, natapon palabas ang driver kahit naka-seatbelt. Ma'am. Sige po. Bola. Boom. Meron tayong... Pagkatapos ng 15 taon, mas mataas na rin ang kakailanganin mo. Ma'am, ayos ka lang ba? Kepi, gumagaling na tayo. Ano yan? Naririnig mo ba ako? Mahina ang paghinga, ilipat sa EMS. Ma'am. Ma'am. Uy, ma'am.
Ma'am. Central 605, may CPR na isinasagawa. Kopya, may CPR na isinasagawa. Kasama ka ba namin? Oo. Ma'am, Paul, alam ko, hindi kita marinig. Hindi pa. Maaresto na ang driver na suspect at nandun na siya. Nasa. The suspect driver and then we're not able to get him out. Oo. Na-check na namin kayo. Kasama ang bumbero at iba pang responder. Ayoko maging sagabal. Ayos ka? Nandiyan siya kanina. Umiyak ka? Gising ka pa? Halika, ayos na. May poste kaming kalating sira, ma'am. Ngayon, naka-recover ka na. Meron ko kaming poste na kalating sira. Kunin lahat ng mga consumer. Sa tingin ko, tumutulo ang gas. Yun lang po, ma'am. Hindi kita uulungan ngayon. Saki, hoy! Ang sinong sabi natin? Mahigit ka nga pa ba? Bakit? Ikaw lang ata, wala pa ibang nakikita. Meron ako suriin ng lugar na ito. Hindi ko pa nasusuri doon, kuya, sa lungsod. Pero, ma'am, naririnig mo kami. Paghinga ng hinala at pinag-iinalaan, yan yon. Sino ka? Bakit ka nandito? Manatili po kayong gising. See what, ma'am? May causing traffic yan. May matinding traffic na yon. Sige, hatiin natin sa gitna. Gusto mo ba? Malaman kung mayroon pang iba. Ito lang ang nakikita ko sa telepono. Sa itsura, tingin ko wala na maliban kung may tao sa ilalim ng kotse. Oo, bumbero. Ito ay. Meron ba akong pwedeng gawin para makatulong? Fire. Maganda yan. Nandiyan ka pa ba? Huminya ka pa ba? Magandang gabi. Oo, nakabantay ako. Ayos lang. Alam ko pare, sa mayon, ginagawa namin ng CPR. Tama, dito may Isa pa. Ito lang alam ko ngayon. May malay ka pa ba? Humina ka pa ba? Isa dito, miho. Ilan lahat ang meron tayo sa kabuuan? Sa ngayon, dalawa lahat. Sa ngayon. Dalawang masugatan sa kabuuan. Oh, isa ito mula sa sasakyan na ito at din sa mga sasakyan. Oh. Ganun lang. Sige, may iba pa bang tao na nasa alinman sa mga sasakyan? Sa ngayon, alam namin ito lang ang naidya. Sige. Sige, suwin na natin siya. Tayo. Kailangan natin kiyakin ulit ng mabilis. Oo, kailangan niyo akong suriin muli agad. Hindi, ayos ka na. Billasan pa. Ma'am? Ang driver ng puting kotse ay nakilalang si Caitlin Robinson. Ayon sa ulat, kakalabas lang niya sa trabaho nang mangyari ang aksidente. Ginawa ng mga unang responde ang lahat ng kanilang makakaya para iligtas siya, ngunit pumanaw siya sa mismong lugar ng insidente. Maaring isipin mo agad siyang inaresto. Pero hindi yun nangyari dahil sa kalagayan ni Tanner na ilang buwang na ospital matapos ang aksidente. Lumipat na si Tanner at ang kanyang ina. Kaya noong na-interview ng mga investigador si Tanner noong Setyembre 2023, wala na siya sa Chippewa County, Michigan. Sa panahong ito, nakatira na siya sa South Prince George, Virginia. Kumusta, Cecilia? Detective Bicella ko. Tandaan mo, nakausap kita sa telepono. Who? Oo, naisip ko rin na malamang pupunta rin rito. Hindi. Hindi talaga. Hindi? Ayos lang ako.
Oo, gusto talaga ng taga-usig na makausap namin si Tanner para malaman kung kumusta na siya. Kaya pinapunta nila kami rito. Ayon sa dokumento ng korte, si Cecilia ay ina ni Tanner. Sabi sa isinampang dokumento, sinabi ko sa kanya na walang inaaresto at wala kaming kapangyarihang mang-aresto sa Virginia. Tinanong ko si Cecilia kung kumusta si Tanner mula nang mangyari ang aksidente. Ipinaliwanag niya na hindi naging maayos ang kalagayan nito. Ayon sa kanya, hindi kumakain si Tanner at 124 pounds na lang ang timbang niya. Ayon pa sa isinampang dokumento, sinabi niya na dahil sa kalagayan ni Tanner, baka kailangan nila niyang ipasok siya sa isang nursing home. Tinanong ko si Cecilia tungkol kay Tanner dahil nakita kong kaya pa niyan makipag-usap at maglakad. Sabi niya, wala na raw short-term memory si Tanner, pero ginagawa pa rin nito ang inuutos niya tulad ng pagligo. Sabi niya, minsan, lalabas si Tanner sa bauran at mananatili roon hanggang sabihan siyang pumasok. Nagkwento siya na kapag namamasyal sila sakay ng kotse at pag-uwi nila, nakaupo lang si Tanner sa kotse hanggang sabihan niya, Tanner, pasok na sa loob. Sinabi niya na pagkatapos noon, susunod na si Tanner sa kanya papasok ng bahay. Sabi ni Cecilia na wala siyang alaala ng paninirahan sa Upper Peninsula ng Michigan. Sinabi niya na karamihan sa mga alaala ni Tanner ay mula sa mga pangyayari noong nakatira na sila sa Florida. Ang panayam kay Tanner kasama ang mga detektive ay audio lamang. Pero pakinggan natin kung ano ang sasabihin ni Tanner kapag kausap na niya ang mga detektive. Ano naalala mo nung gabing yun? Wala talaga. Wala talaga. Uy, anong una mong naalala? Nasa ospital ako at naalala kong nagising ako. Naalala mong nagising ka sa ospital? Oo. Hindi ko akalain nasa ospital ako, Rob. Gaano ka katagal na nasa ospital? 6 na buwan sa tingin ko. 6 na buwan? Oo. Sa tingin ko. Oh, tapos anong ginawa mo pagkatapos? Sinundo ako ni Mama. Lumipat ako sa kanya. Oo. Oo. Sinundo ka ni Mama at tumira ka sa kanya. Oo. May naalala ka ba bago nangyari ang insidente? Wala. Wala talaga kahit ano. Wala. Naalala mo ba kung sino ang girlfriend mo nun? Hindi. Alam ko na palagay ako ng tattoo ng mga inisyal niya. Kaya gumana at nalaman ko kung sino siya. Oo. Oo. Ngayon alam mo na pero hindi mo alam nung nagising ka. Tama. Alam mo ba kung gaano kalala ang pinsala mo? O kung ano ang diagnosis sa'yo? Alam mo ba kung may diagnosis na? Hindi. Hindi mo alam? Hindi. Tanong na lang natin yan sa nanay mo. Sige. Alam mo ba kung ano araw ngayon? Hindi. Hindi. Alam mo ba kung anong buwan na yon? Hindi. Wala. Paano naman alam mo ba kung anong oras na? Hindi. Mga anong oras? Mga 2. Mga 2? Oo. Alam mo ba kung anong araw ng linggo ngayon? Kahit tantiya lang? Biyernes na yon. Biyernes? Malapit na. Oo. Oo. Miyerkules na ngayon. Alam mo ba kung ilang taon ka na? 4. 4 na po ka na? 42 na ako. Hindi ka pa naman mag-aapat na po hanggang sa kaarawan mo, di ba? Tama. Sige, 39 ka pa lang. Mag-aapat na po ka na sa Oktubre. Iba ang dating nito. Sabi ko nga, 42 na ako, kaya. Nag-drive ba kayo hanggang dito? Oo, nag-drive kami. Pinapunta kami dito ng piskal kahit ayaw namin, pero pinilit nila para lang makausap ka at malaman kamusta ka. Sino na ang piskal na yon? Rob Stratton? Naalala mo ba siya? Oo, naiintindihan ko ang sinasabi mo. Ano ang ginagawa niya dati? Hindi ko alam. Hindi, pero kilala mo siya? May telepono ka dyan? Oo. Marunong ka bang gumamit niyan? Sig. Naalala mo ba kung may kaso ka bago ang aksidente? Wala. Wala? Wala. Sige. May naalala ka ba bago ang aksidente? Wala. Wala talaga akong naalala. Hindi ko rin maalala kung saan ako nakatira o kahit ano pa. Hindi mo maalala kung saan ka nakatira o kahit ano? Hindi. Naalala mo ba kung ano ang mga pinsalang tinamo mo mula sa aksidente? Hindi, nakita ko lang itong aso. Hindi ko maalala. Siege,
Mukhang nabali ang pulsuhan o braso mo. Oo, nabali ang braso ko at lumusot ang buto dito. Oo, nabali ko ang 2 braso ko. At pagkatapos, nagkaroon ka ng pinsala sa ulo? Oo, Sig, pinsala sa utak. pinsala sa utak? Sige, alam mo ba kung anong klase? Hindi. Papasok sa bahay ang manok. Para ito sa batang aso. Ikaw ba ang nag-aalaga ng mga manok? Hindi. Tambay lang siya. Tambay lang ba siya? Hindi naman sa'yo yan. Dito lang ba siya tumatambay? Hindi akin yan. Sa tito mo ba yan? Ano ang pangalan ng munting aso? Hindi ko maalala. Hindi mo maalala yon? Para sa akin, mukha siyang si Scruffy. Paning isa? May isa pang brown na naglalakad dito. Ayun, nandun. Sa tingin ko akin din yon. Tama. Si Rocky yun? Oo. Tanner, alam mo ba ang ABCs? Oh, pwede mo bang bigkasin para sa akin? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ayan. Magaling. Tinanong ulit si Tanner tungkol sa aksidente. Sabi niya, nabangga niya ang kanyang truck at alam niyang mangyari ang aksidente 2 taon na ang nakalipas. Pero hindi niya naalala na si Caitlin Robinson ay namatay sa aksidente. Naalala mo ba kung sino ako? Isa akong sheriff mula sa Chippewa. Detective Mitchell. Naalala mo ba kung saan ka nakatira bago ang aksidente? Hindi. Hindi. Naalala mo kung anong bayan? Hindi. Hindi. Hindi ko maalala kung saang estado ako noon. Tulad ng totoong Estados Unidos? Hindi. Sige. Di ko sure kung nasa Michigan ako o kung nasaan ako noon. Nung nangyari yon? Tema na. Oo, wala akong maalala mula sa panahong iyon. Sige. Mabuti na lang yon. Oh, ano na alam mo ngayon tungkol sa insidente? Isa itong aksidente, nasira ko ang truck. Sig? Sa tingin ko may napatay, hindi ako sigurado, kailangan kong malaman yon. Sa tingin ko may nasaktan. Tumatakbo ka ng 100 milya kada oras at nabangga mo ang likod ng kotse ng isang batang babae na ikinamatay niya. Hello. Batang babae, mga 20 siya. Itinapon siya sa labas ng kotse at doon namatay. Hindi ko naalala yon. Sig? Naalala mo ba ang Sue kahit papano? Hindi talaga. Sige, hindi mo ba naalala gaya ng sa tabi ng Guido's Pizza? Women's shelter dun? Hindi. Nabangga mo yung babae, tapos nabundol mo ang malaking 6x6 na poste ng stop sign, lumipad ito at tumama ka sa haligi ng gusali. Yung ulo mo nakausli sa bintana, kaya tinamaan ng poste, dahilan ng sugat sa ulo mo. See? Wow. Nakakatakot. Gusto mo pa bang malaman ng ibang detalye sa aksidente? Ha? Hindi ko alam. Kung may mga tanong ka pa o anumang gusto mong malaman tungkol doon. Ilan ang mga pulis doon? Ilan ang mga pulis na nasa lugar ng insidente? Lahat ba ng mga nagtatrabaho nung araw na yon? Oo. Alam mo ba anong taon na yon? 220 sa tingin ko. Hindi, ang ibig ko sabihin na yon, anong taon na? 20,000, 20. Hindi ko alam. Sige, 2023 na ngayon. 3. Nangyari ang aksidente noong 2021. Sige, akala ko 20. Hindi. May 2 taon na nakalipas. Sige.
Oo, alam kong 2 taon na ang lumipas. Kayo ba ng nanay mo ay tumira na sa ibang lugar bukod sa bahay na ito? Hindi dito sa lugar na ito. Hindi, paano naman sa ibang mga lugar? Nung nasa Florida ako. Sige, nasa Florida ka noon. Oo. May nagte-text sa'yo. Pwede mo silang i-text pabalik? Ayos lang? Hindi kasi iyon ay. See ya. Span Hewlett, ooh. Lahat ng mga walker na yon para sa tito mo? Oo. Sig. May astig ka bang gamit sa bahay na gusto mong ipakita? Hindi alam ko. May kulugan ba kayo ng manok? May mga manok ako, kaya gusto ko sanang makita ang setup ninyo kung meron kayo. Wala kaming mga ganon. Sig. Dapat nandito lang siya sa paligid. Isa lang ba? Tama. Babalik ka na ulit sa paggawa ng bubong? Yun ang plano mo? Ooh. Depende kung magkano makukuha akong pera. Alam mo na, bahagi ng SSI ko o kung ano man ang tawag doon. Sige, so nasa SSI ka? Hindi pa, magkakaroon na ako niyan. Magkakaroon ka na? Oh, sa tingin ko na-cancel ako dahil may ari-arian ako. Kailangan kong ibenta iyon, kaya pupunta ako sa isang bahay. Sa tingin ko, Sig? parang ganon. Nang ibenta mo ang ari-arian, pumirma ka ba ng papeles? Palagay ko, di ko na kailangang pumirma ng papel. Ako, makapapeles. Ayos. Ikaw ba ang pumirma para sa kanya? Ako pa rin ang tagapangalaga sa Carlisle. Sig. Tagapangalaga na natatanggap mo. Mawawala iyon at kaya nila ako palalayasin. Sig. Kaya kinausap ko ang Pulis kahapon. Ooh! sana yun, wala pang may nababalitaan at wala rin tayong oras mag-sign up. Ayon sa mga dokumento ng korte, sinabi ni Cecilia, ang nanay ni Tanner, sa mga investigador na hindi sila nagtatago sa mga autoridad nang lumipat sila sa Virginia. Ipinasa ang kaso sa piskal para suriin at nadbasyo silang arestuhin at kasuhan si Tanner ng second-degree murder. Na-extradite siya mula Virginia pabalik sa Chippewa County, Michigan. Matapos maaresto, mas marami na naalala si Tanner sa aksidente. Ayon sa mga dokumento ng korte, pinakinggan ng mga detective ang mga tawag niya mula sa kulungan sa kanyang inang si Cecilia. Isa itong tawag na ginawa noong 2 Oktubre, 2023. Ayon sa dokumento, bandang 1 minuto at 30 segundo, kausap ni Tanner ang kanyang ina tungkol sa gabi ng insidente at sinabi niya naghagis siya ng mga kasangkapan sa mga pulis at sa ibang tao. Sinisi ni Tanner ang insidente kay Daniel dahil ginising siya nito. Pagkaraan ng 3 araw, muling nag-usap sina Tanner at Cecilia. Muling naausap ni Tanner ang kanyang ina tungkol sa mga dating naramdaman nila sa korte. Detalyadong pinag-usapan nila si Yumaong Hukom Church. Tinanong ng ina ni Tanner kung naalala na niya ang dati. Sagot ni Tanner hindi pa, pero may ilang bagay siyang naalala. 2 araw pagkatapos ng tawag, sinabi ni Tanner sa kanyang ina tingin ko ay gumagaling na ang utak ko, pero di ko alam kung mapapatunayan nila. Noong ika-28 ng Oktubre, 23, muling pinag-usapan ni Tanner at ng kanyang ina ang nakamamatay na aksidente. At sa pagkakataong ito, inamin umano ni Tanner na sa impluwensya siya ng fentanyl at alak noong nangyari ang aksidente. Dininig ng hurado ang kaso ni Tanner Harrison noong Enero 2026. Pagkatapos ng 5 araw na paglilitis, nagpasya ang hurado. Guilty sa second-degree murder. Hinatulan siya noong Marso 24, 2026. Siya ay hinatulan ng hanggang 90 taon sa bilangguan. Ayon sa mga online na talaan ng Michigan Department of Corrections, si Tanner Harrison ay nakakulong sa St. Louis Correctional Facility. Patuloy na ginugunita si Katie Robinson sa Memorial Girls Hockey Tournament tuwing taglamig at ang kita ay para sa scholarship fund bilang parangal sa kanya. Ilalagay namin ang link sa description. Salamat sa pagsama sa episode na ito. Ako si Elizabeth Nolner at magkikita tayo bukas para sa isa pang kaso.